Hello mga makaka! Welcome back sa aming Yes. 10th episode. 10. Yes, andito na naman po ang inyong madaling Ling kausap with Marie and Apple. Ayun, kamusta naman? yes, mabuti beauty naman. Nais po naming magpasalamat sa mga sumusuporta sa ating podcast. Patuloy na sumusuporta. Yes. Mga nagko-comment doon. At meron din naman best na mga hindi nagko-comment pero napapanood nila tapos nag-message na lang po sila. Salamat po sa inyo sa mga reaction, sa like, sa follow, Yes. sa pag-share. Patuloy na suporta ninyo sa amin. Yes. Tutuwa po Napakalaking kami. bagay niyan. Yes. Salamat po talaga sa inyong suporta. Kaya naman kami ay ganadong mag-record. At saka yung mga sumasali sa pahula mo na, Yes! na title. Oo. Ang dami nga nilang mga reaction sa mga parang gusto nila laging may pa-premyo. Pa-premyo. Mukha talagang mga pa-premyo itong mga Pilipino. Sa susunod, malaki na yung pa-premyo. Kaya i-like nyo pa lang, i-like nyo, i-follow nyo, i-share nyo lang yung ating mga posts para Pag nagkameron na po kami, medyo nakaluwag-luwag na. Pera na yan. Chill lang kayo baka dyan. naman trip to Jerusalem next time. Maraming salamat doon sa mga naka-appreciate nung hygiene episode. Yes, Yon, napakaganda daw doon dahil parang na-inspire sila. May nag-message sa akin na hindi ako madalas maligo pero mabango naman ako. Shoutout sa iyo kung sino ka man. Tapos yung utang episode, isa din yun sa mga naging namin controversial na topic. Pero positive naman yung niya. 100 po ang natanggal sa Facebook friends ko. So, ganun kadami yung mga nangungutang sa mga kaibigan mo. Hindi totoo. Joke lang. Ngayon ang topic natin, Tungkol sa kalayaan. Yes. Hala, kala ko naman, ngayon. Kasi nga, we are celebrating Independence Day of the Philippines. Wow, English, Wow, diba? makabayan tayo. Sige, dali, Tagalog pala, Tagalog. Kasi makabayan, kalayaan. Ayaw sa nga pala, Pilipinas. bawal yan mag-English. Hindi naman talaga kami nag-i-English. Char! Ayun, tungkol sa kalayaan. Kasi nga, tayo ay nagdidiwang Independence Day! Araw ng kalayaan ng Pilipinas. Yes. So, ano yung tanong natin ngayong araw na to? Sasagutin natin kung totoo nga bang malaya ang Pilipinas o ang mga Pilipino. Yes, in yes. general. Para sa akin, mabigat na word talaga tong kalayaan. Oo, yes. Kasi, tayong mga Pilipino, talagang mulat tayo sa history ng Pilipinas. Yes, oo. Tayo talaga tinuruan sa eskwelahan na ito ang history natin. Nag-umpisa tayo kay Magellan, kay Lapu-Lapu, yung mga digmaan noon, sinakop tayo ng mga Hapon. Lahat yan, napag-aralan natin yan. Naalala mo pa ba yun? Oh, yes. Pinag-aralan natin. Naalala ko yun, pero hindi na nga chronological order, di ko na alam yun. So, Pero syempre, at the back of our minds, nandun pa din yung lesson na talagang tinatak sa atin na ito ang Pilipino, pag nagkaisa talaga, makakamit talaga kung ano yung gusto ng totoo, Andres Bonifacio, ng yes. mga mamamayan. At saka, ako talaga, believe ako sa mga history teacher. Magagaling talaga sila. Talagang, natututo talaga ako sa mga history teacher natin noon. Yes, Kaya, yes. ngayon. So, yun nga, para masagot natin yung tanong natin na malaya nga ba ang mga Pilipino? Alamin muna natin kung anong ibig sabihin ng word na kalayaan. Kalayaan. Para sa'yo, anong word na kalayaan? Ang kalayaan kasi, root word nun, malaya ka dapat. So, dapat malaya kang sabihin kung ano mga gusto mong sabihin. May kalayaan kang gawin yung mga gusto mo. Na tinatamasa naman natin yun ngayon. Meron naman tayo talagang kalayaan. Malaya kang magpunta kung saan. Pero nung unang panahon, of course, hindi. Dahil, siyempre, maraming restrictions nung unang panahon. Pero ngayon, natatamasa na natin lahat yan. Democracy, lahat na nakukuha na natin, freedom of speech. Nasa atin na lahat kung tutuusin mo kung susunod lang tayo sa batas. So, para sa'yo, ang kalayaan is yung paggawa ng
kung anong gusto ko. Yes, so, sa'yo, yes. para sa'yo personally. Oo, para sa akin personally, kung hanggat nagagawa ko yung gusto ko, Ibig sabihin, malaya ka. ako. Tama? Ganon din sa akin. Oo, diba? Ito yung isa to sa mga karapatan ng isang tao. Correct. Na kapag wala kang kalayaan, hindi mo na pa-practice yung karapatan mo as a person. Yes. So, kailangan, dahil nga sa kagaya nating bansa is democratic country na nga tayo. Yes. Dahil nga nung panahon ng Kastila, nasakop tayo, so na-form yung government natin. Nagkaroon tayo ng democratic country. So, ang mga Pilipino may freedom of expression. Yun nga, sabi mo na pipili ng gusto nating presidente. Yes. So, nandun na yung kagustuhan ng mga Pilipino na i-express kung ano yung nung gusto niya. So, ganun nga rin yung meaning para sa akin. Malaya ka in the sense na may karapatan ka sa lahat, sa choices, sa mga mga gagawin mo, may karapatan ka. So, yun ang pagiging malaya para sa akin. Yes. Hindi ko alam sa mga ibang Pilipino, siguro pwede silang kalayaan sa kanila is malaya sa utang. Di ba? Utang na naman. Bumalik Kalayaan sa kanila is malaya sa pamilya nila. Di ba? Maraming yun pa, bukod sa meaning ng kalayaan, marami ring types ng kalayaan. Yes, yes. Kagaya ng religion, freedom of religion. Yes. Meron tayo niyan sa Pilipinas. Oo. Kasi you are free to practice what religion that you believe in. Yes. Political, yun nga, sinabi natin, nakakapamili tayo dahil nga democratic country, nakakaboto tayo, yun yung gusto natin. Pero, mostly, yun nga, mananalo kung sino may pinakamaraming boto. Kahit sino pwedeng tumakbo. Basta at legal age ka na. Pasok ka sa requirements. You're in your rightful mind. Pwede kang tumakbo. So, nakikita naman natin yung mga nuisance candidate dati, kahit sino-sino lang yan. Pero, binibigyan pa rin natin sila ng karapatan, ng importansya, ng konting espasyo sa lipunan. Social freedom. Yes, Freedom, yun nandun na yung freedom of speech na sinasabi. Na pwede mo i-express kung anong gusto mo. Although, for me, mayroong limitation sa freedom of speech. Kasi nga ngayon, di ba, meron ng mga libel pagka pagka hindi mo nasuportahan ng facts yung sinasabi mo, pwede kang kasuhan ng libel. So may limitations pa din. Pero sa Pilipinas, malaya ka. Malaya ka magreklamo. Malaya kang magpahara-hara dyan sa kalsada. Anong oras gusto mo. Reklamo mo yung gobyerno. Lalo na ngayon, may social media. So marami na ngayon nagsasabi ng kanilang saloobin, lalo na sa government natin, di ba? Laging may mga bashers, gano'n. Lagi namang, types ng freedom. Kahit sa ang bansa naman, nirereklamo talaga nila yung government nila kung ano. Hindi lang po yan sa Pilipinas nangyayari. Dito rin sa Malta or kahit sa ibang bansa. Di ba? So, yung tanong natin kung malaya ba ang Pilipinas, sasagutin nating pareho yun sa ating pananaw. So, sino gusto mo mauna? Sasagutin po namin yan sa pagbabalik namin sa susunod na buwan. Next month pa pala sasagutin. Ang tagal, mag-iisip muna kami kung ano yung tamang sagot. Sa totoo lang po, pagka nagpa-podcast kami, actually hindi na kami nagbabasa nito Kung ano na lang yung pumapasok sa isip namin, spontaneous lang talaga to Diba? Kaya hindi ito yung sinasabi namin. Charot! Hindi, ito naman ay kanya-kanyang opinion lang. So, magkakaiba tayo ng opinion. Opinion mo, opinion ko. Yes. It happens lang na mostly pareho tayo ng opinion Correct. talaga. So, meron din naman siguro mga Pilipino na hindi sang-ayon sa opinion natin. Okay lang yan. Okay. Madali kaming kausap. Tapos, babalik kami sa pagiging malaya natin dahil nga, binabati din namin lahat ng mga Pilipino na patuloy na nagtataguyod sa ekonomiya ng bansa dahil sa pagiging bayani nila sa paghahanap buhay sa ibang bansa. Kasama na tayo doon, no, Bes? Dahil sa pinapadala nating euro na, nakakatulong sa
ekonomiya natin. Yun. So, 'Di ba? malaya nga ba ang Pilipinas? Ano sagot mo dun? Hindi. Bakit hindi? Support your answer, Char. X lang to, X lang. Bakit hindi? Hindi tayo malaya in the sense na kasi iba yung idea ko ng kung kumpara sa pagiging Pilipino ko na dahil nga naghahanap buhay tayo sa ibang bansa. Gusto ko kasing makita sana yung mga Pilipino na hindi lang tayo katulong, hindi lang tayo assistant, hindi lang tayo taga-timpla ng kape, hindi lang tayo ganon, hindi lang tayo tagalinis, hindi tayo malaya in the sense na nangangamuhan pa rin tayo sa mga foreigner. Totoo. 'Di ba? Kung I tutusin, sana umabot tayo sa panahon na sila ang manilbihan sa atin. Pero hindi pa rin nangyayari yun hanggang ngayon. Yun ang frustration ko talaga. As in. Alam mo, may point ka dyan kasi lalo na sa ating mga OFWs. Kasi bakit ba kailangan nating ibang bansa, 'di ba? Kasi kung may trabaho naman tayong papasukan sa Pilipinas na maayos, na maitataguyod at mabubuhay natin yung pamilya natin. Bakit hindi? Mas gugustuhin naman natin yun, di ba? Kaysa manilbihan tayo sa mga dayuhan, yun nga sinabi mo. Kasi hindi madaling manilbihan sa ibang lahi. Correct. Kasi nga iba yung ugali nila, iba yung kultura nila, iba yung paniniwala nila. So talagang yung challenges nandoon na. So, bakit mo papahirapan yung sarili mo kung pwede naman tayo magstay sa Pilipinas, di ba? Kaya lang, yun nga. Kaya lang, hindi yun nangyayari. Kasi nga, sa kahirapan sa atin sa Pilipinas, hindi naman tayo mahirap kumakain naman tayo 3 beses isang araw. Pero, majority pa rin ng mga Pilipino naghihikahos. Wala pa rin sariling bahay. Walang hindi mailagay yung mga bata sa pag-aaral. Kailangan ng suporta. Isisisi ba natin to sa gobyerno? Hindi natin masabi, hindi natin ma-pinpoint kung sino talaga may problema. Tayo ba, yung utak ba natin na pabaligtad? Kaya hindi tayo nakakausad? O talagang tamad ba tayo? Anong problema? Yun ang inaano ko. Kaya napakadaming. At saka nakakalungkot kasi ang mga OFW, gusto lang yan. Talagang kumita ng pera sa ibang bansa. Ano nangyayari? Sinasaktan sila ng mga amo nila. Di ba? Kailangan, yung mga wars, yung mga pinatay. Di ba? Yung ginagahasa. Yes. Hindi na yan sana nangyayari ngayon. Kung meron lang talagang mabisang solusyon na naibibigay ang gobyerno sa atin para dito sa mga problemang ganito. Di ba? Kagaya ng kung bigyan mo ang Pilipino ng mga pangkabuhayan, yes. turuan mo kung paano kumita ng pera na maayos. Yes. Investments, magkaroon ng mga opportunities like that. Pero napakahirap para gawin yun. Hindi ko alam bakit. Siguro dahil sa overpopulated ba tayo? Anong ginagawa ng mga politiko sa atin? 'Di ba? Parang may mga proyekto lang sila pagka-eleksyon. Ganun ba dapat? 'Di ba? Nakakalungkot. At saka hanggang ngayon, hindi pa rin tayo malaya. Hindi tayo malaya dahil sa mga papeles na yan na ulit-ulit nating sinasubmit sa mga embahada at kung ano na pang mga opisina. Kung tutuusin, kami po dito sa Malta, meron na po kaming legal na ID card. Ito pong ID card na to ay nagsasabi na legal ka at na permanente kang pwedeng makatira dito sa bansa na to, makalabas-pasok. Pero hindi pa rin yun inaano sa Pilipinas. Pinapaniwalaan. Yes. Kailangan mo pa rin ng mga verified documents or whatsoever na mga sinasubmit. Bakit ba ganun? 'Di ba? Hindi pa ba legal yung verified na ng government nila dito na working ka. Makikita mo naman doon ang validity. 'Di ba? And yung company na pinagtatrabuhan mo or yung employer mo. Yes, ganun pa din. Madami pa rin mga hinahanap na mga apostil, mga ganyan. 'Di ba? Parang napakahirap sa mga Pilipino, lalo na sa mga OFW, na umusad ng umusad kung ganito tayo ng ganito na ang dami niyong hinihingi sa amin. Wala naman kaming hiningi sa inyo. Totoo. Di
Pinapahirapan talaga tayo. Kaya, pahirapan. Laging ganun. Unang-una, ilang taon na tayo? Oo. Sasabihin mo na nga na, ay nako, kahit magpalabas-labas na lang yan eh. Oo. Philippine Airport pa lang. Oo. Ang dami hinihingi sa mga stamp ganito. Kailangan may QR code mga kineme. Oo, di ba nga may kailangan pa Ay, ayusin diba? yung mga papers mo sa POEA bago uuwi ka, diba? Sa isip-isip ko nga na parang, ano ba naman, ang hirap ko nang makalabas ng bansa ko, ang hirap ko pa rin makapasok. Oo. Anong point nito? Oo. Di ba? Tama, yes. Bansa ko na nga yun eh. Eh nga yung palaging sinasabi ni Sir sa akin na, bakit yung bansa nyo, ang dami nyong hinihiging papeles, aalis na nga lang kayo ng bansa nyo. Dapat nga magpasalamat si gobyerno nyo na, yes, nabawasan kami ng population dito. O, sige, alis ka na. At saka Punta tutulong ka doon. sa economy ng Philippines. Tapos ikaw, sabi niya, kung babalik ka din doon, nahihirapan ka din bumalik. Bakit nagpapapirma ka na naman kung ano-ano? Di ba? Totoo. Totoo yan. Oo. Alam mo, wala na lang talaga akong naisagot kung hindi ngiti na lang. Sabi ko sa kanya, kung hindi ka pipirma, o hindi tayo pare-pares makakaahon dito sa kahirapan. Kawawa naman, sister. Oo. Nadamay ka. Wala siyang magawa. Kaya yun lagi ang tanong niya. Bakit hirap na kayong lumabas? Hirap na hirap pa kayong pumasok? Oo. Diba? Sabi kong ganun, hindi ko din alam. Sabi kong ganun, kung sinisisi ko ang gobyerno, kung sinisisi mo ang gobyerno nyo sa mga nangyayari, sabi ko, ako triple ko sinisisi yung gobyerno namin. Sabi ko, hindi ko alam kung ayaw kaming paalisin sa Pilipinas. Pero ayaw rin kami ayaw din kami papabalikin. pabalikin. Hindi malaman ang gusto. Tingnan mo. Kasi sasabihin mo bang malaya ako? Hindi ako malaya dito sa mga government may to, point policies may na point, to. May point ka. May point ka. So talaga, yun lang yung yun yung opinion mo. Yes. Kasi parang walang nagpo-focus sa mga sitwasyon ng OFW. Siguro naiintindihan ko ngayon kasi nag-OFW ako. Baka kung nasa Pilipinas ako, ay, OFW, kumikita lang yan ng ganyan-ganyan, nagpapadala, di ba? Pero ngayon, kasi mulat ka na eh. Alam mo na, nakikita mo yung sitwasyon. Parang, bakit tuloy-tuloy pa rin tayo, katulong pa rin tayo, ganyan-ganyan. Nung una po dumating ako dito sa Malta, talagang dalawa lang yung trabaho. Mag-carer ka lang at saka magtagalinis ka. Pero ngayon, nakakatuwa dahil nga economically progressive na sila. Ngayon, nag-open na talaga sila doon sa mga ibang corporate jobs. Yes, talagang sa iba-ibang sektor. Hospitality, meron na din yan. Hotel, everything. Ngayon, proud ako to say na makikita mo mga Pilipino kahit saan na tayo ngayon. Yes, even pharmacist ha. Alam mo, dami na rin mga Pilipinong pharmacist dito. Madami na sila. Ang dami-dami na nila dito mga auditors, mga accountants. Engineers, meron na din. Yun. Mga IT, yung mga white collar job, okay na. At saka, natutuwa ako kasi nakikita ko yung mga Pinoy ngayon, mga manager na sila sa hotels. Yeah. Yes. May mga posisyon na din. May mga posisyon na. Kaya gusto ko talagang na empowered na ang mga Pilipino sa ibang bansa. Kami, madali kaming matuto. Kayang-kaya namin yan. Plus, number one, na hindi tayo papatalo dyan, masisipag tayo. Oo naman. Kaya ngayon talaga. As time goes by, yung panahon, pabago-bago, natututunan ng mga foreigner na may potential to eh. Oo naman. Pwede itong Pinoy na to eh. Pwede to eh. Pasok to. So, anong ginagawa nila? Ino-opera nila. Sige, mag-training ka sa ganito. Kumuha ka ng ganito. Diba? Kahit ngayon, Jobs Plus, before, hindi naman natin alam na may libreng training. Dito po magti-training ka na, babayaran ka pa. Yes. Dito, nakakatuwa talaga sila. Basta meron ka lang pong tinatawag nilang yung FS5, yung mga pagbaba sa tax mo. Okay ka. Magti-training ka, libre yun ha. Libre po lahat yun. Bibigay nila sa'yo lahat, time frame ng mga schedule ng mga subject. Tapos,
papasok ka lang doon, tapos ikaw pa ang babayaran. Hihingin sa yung bank account mo, di ba? Sisendon ka ng 500, 600. Ang saya kaya namin yun. Yun ang mga tinatawag nilang employment scheme, Yes, no? yes. Kaya dito, napakaganda ng ginagawa ng gobyerno nila. Tinuturuan na nila yung mga tao. At the same time, mas malaki pa yung chance nila sa employability. May opportunity talaga para sa kanila. Na sana, ganun din sana yung nangyayari sa Pilipinas. Diba? Kung hindi tayo isang katutak na mga puro korap at mga dyan, di sana yung mga Pilipino umuusad sila. Diba? Yun po ang dito kasi, ang kapatakaran. Maganda din talaga yung government na nila. Kasi dito, tignan mo, nung napakadami na nagkikarer na mga foreigner, binuksan nila yung training for elderly. Yes. Kasi kailangan mo yun eh. Kailangan mo matutunan kung paano talaga yung proper for taking care of the old people. Di binuksan nila yun. Natuto yung mga Pilipino. In-encourage nila. Ngayon, inano nila sa bawat homes na kailangan anuhin nyo to, na maging requirement ito, yung certificate na to. Tama? Lahat po ng mga Pilipino, nagsipagkuha po sila, binayaran sila, tas natuto pa sila. Diba? Ganun sana kung sa Pilipinas, ganun sana. Pare-parehas tayong maunlad. Ngayon. Yes. Diba? Yes. Tama naman yung mga valid points. Yes, naman yung sinabi natin. Tama yan. Sa akin naman, hindi rin tayo malaya. Kasi, balik tayo dun sa pinakaugat nung ang pananakop sa atin kasi 'di ba nung sinakop tayo ng Spain, totoo, marami tayong natutunan sa kanila na hanggang ngayon gamit-gamit pa rin. Na dami silang influences like sa kultura, sa religion, kaya pala pamahiin, marami. Mga Spaniards pa rin sumakop sa atin. Marami sumakop sa atin, di ba? Kaya pala nagpunta ako ng Spain nung nakaraan, sinabi sa akin, "You're Filipino, we sakop-sakop you before." Pero kasi dahil nga nasakop tayo, dahil marami silang influences sa atin, na hanggang ngayon, na nakuha pa rin natin mga Pilipino. So, wala yung identity ng Pilipinas na original. So, maraming bahid may Spanish, may America. Correct. Madaming influences na hanggang ngayon mapapansin mo yan sa natin, sa ugali natin. Pero yung kalayaan kasi para sa akin contextual siya. Malaya tayong pumili ng ng government like president. Pero yun nga, sinasabi natin na yung pinili ba natin is tamang government para sa atin. So dahil doon nafe-feel natin na malaya tayo, pero at a certain point hindi natin kayang gawin yung gusto natin. Kasi nga merong mga laws na nakapataw sa Pilipinas na hanggang dito lang yung pwede mong gawin. Exactly. Pagka hindi mo to nagawa, kulong ka. Yes. 'Di ba? So, paano pag corrupt pa yung officials? Kahit hindi mo naman talaga ginawa, 'di ba? May possibility na talagang ikukulong ka nila. So, nandoon talaga yung conflict na alam mo yun, takot talagang gumawa ng gusto nila yung Pilipino. Marami ring mga instances na may mga nag-freedom of speech pero pinatay sila, 'di ba? Yes. 'Di ba? Usong-uso 'yan sa atin na kapag may sinabi ka against the government, may mga or hindi lang naman sa pinaka-government natin. Meron din namang mga government officials na hindi sa top place pero mga pagka siniraan mo yung mga 'yan, patay ka. Diba? Yes, so, may mga ganong times bakit ang mga tao, yun nga, sabi mo kanina, hindi nakakapag-aral ng maayos kasi walang maayos na sistema sa education ng mga school sa Pilipinas. Bakit takot tayong maglakad sa gabi sa Pilipinas? Kasi delikado. Ang daming mga durugista, nandun pa rin, rampant pa rin yung mga diba? Maraming mga
instances na pwede talagang Totoo. nakawin tong kidnapin yung mga bata, kidnapin si ganito, patayin si ganyan. Marami na everyday talaga, marami kang makikita. Hindi pa rin matindi yung police force natin. Kumbaga para pangalagaan. Number one, isa pa sa seguridad ng Pinoy. Isa pa sa examples is LGBT. Hindi naman sa inaano ko, pero bakit ang LGBT dito very free sila to express themselves. Hindi naman ina-encourage ko sa Pilipinas na mag-ano. Pero bakit sobra na lang ang mentality ng mga Pilipino na kapag part ka ng LGBT, bakla or tomboy, susunugin ka sa impyerno. Ganon. Parang ganon. Diba? Parang cast away ka talaga ng pamilya mo na talagang itatakwil ka ng pamilya mo na hanggang hindi ko anak hindi yan. Pa rin natatanggap ha? Yes. Hindi ko anak yan. Kasi bakla or tomboy yan. Ganyan. Marami naman sa atin na ganyang cases. Pero alam mo yon, takot na takot sila mag-express ng self nila kasi hindi sila tatanggapin unang-una ng pamilya nila. Yes. Kasi nga, yung mga influences back. Exactly. Nung panahon pa ng mga Kastila, Amerikano, na-instill sa puso ng mga Pilipino na hanggang ngayon, nandoon pa din, pinapractice pa din, lalo na ng mga older generations. Ginagamit pa din nila, lalo na yung pagiging conservative. Hindi ko naman sinasabi na it's a good thing. Hindi na tayo nakalaya dyan. Hindi ko naman sinasabi na it's a good thing to be liberated, na maghubad-hubad ka na dyan. No, I don't say that. Pero, ibigay nyo na po. Anong panahon na ngayon? Huwag ka namang masyadong yung self-righteous na, ay, dapat ganito, ganyan. Ba't ganyan yung suot niyan? Yes. Kakadiri. Times are changing. Tapos na. You can be, yan. you can support, you can have limitations. Yes. Kasi nga, naniniwala ako talaga na wala talagang freedom. Kahit sino, kahit saan bansa, wala talagang freedom kasi hindi nag-i-exist yan. Kasi kapag may tunay ka ng kalayaan, chaos, talagang magulo yan. Kasi iba-iba tayo ng opinion So, pag may opinion ako, opinion mo, at lahat tayo malaya tayong mag-express ng kung ano gusto natin, gawin ng gusto natin, talagang magulo yan. So, we are free with restrictions and limitations. Restrictions. Pero, yung sinasabi ko na malaya ba ang Pilipinas sa mga ganong No. Kasi hanggang ngayon, dinadala pa din. Oo. May mga lumang kagawian pa rin tayo na hanggang ngayon hindi nababago. Yan ang gusto ko, makalaya tayo sa mga pamahiin na yan. Lumang kaugalian. Yes. Hanggang ngayon hindi na nababago ng mga ayaw Pilipino. nating bitawan din. Oo. Kaya nga, yan din ang gusto ko. Gusto ko din na makalaya na din tayo sa mga aswang, paniniwala sa mga kapre, mga tikbalang, tigilan nyo na po yan, please. Kasi natataka ako rin dyan. Alam mo, bakit dyan? Kasi bakit dito sa ibang bansa, walang kapre, walang tikbala. Alam mo, yung dinulot nyo po na trauma sa akin nung nasa Pilipinas ako, grabe. Nung nakarating po ako dito sa Malta, wala naman pong white lady Diyos ko po, nag-night duty po kami sa house, diba? Wala naman pong pag-alagara na putulang ulo. Wala naman pong ganun. Diyos ko po, talaga naman po yung mga, matatanda. Na talaga. At saka, dito po, nung nasugatan po kami, hindi naman po lumabas yung pari sa sugat. Nakakainis. Ang dami talaga alam mo, dami nating mga lumang paniniwala na talagang bakit pag-iisipin mo ngayon, parang hindi siya, wala siyang sense. Yes. At yan tuloy yung nagpapaano sa akin. Nagpapabalik sa natin. Kaya nga, alam mo, gusto ko rin talagang malaman na yung ibang bansa ba may ganyan sila? Feeling ko wala naman, diba? Wala, no? Kaya, pag tinatanong ko dito, there's ghost here. Maricar, they don't exist. Ganyan. If you pray, ganyan. Tapos, mas okay nga na kung magpakita sila, kausapin mo na lang, gano'n ang nila. Ang sinasagot nila sa akin. Tapos sabi ko gano'n, sabi ko pues, mag-i-spirit of the glass ako. Yun, hindi tayo malaya sa gano'n, sa matatandang paniniwala. Yes. Oo. So, tigilan na po natin yung mga hindi tayo nakakausad. Bakit nga ba hindi tayo nakakausad sa gano'n? Anong opinion mo dun?
Dahil buhay pa din yung matatandang nagpasimula nun. Ano ba yung mga Di ba? ano ba yung mga dahilan kung bakit hindi tayo umuusad sa Pinas? Sa Pinas. Ako number one, corruption. Yes. Kasi laganap talaga ang wala nang corruption. Wala nang sagot hindi lang dyan. naman sa atin hindi ko naman di ko naman dinadaw ng Philippines kasi mahal ko din naman ang Pinas. Pero kahit saan naman kasi may corruption, kahit nga dito meron din Pero parang sa atin very rampant siya, talagang malala harap-harapan na rin siya talaga. Sa tingin ko hindi din tayo nakakausad kasi hindi natin tinatanggap na para sa sarili natin na dapat bago na ang panahon. Dapat tinatanggap na rin natin kung ano na ang mga kaugalian ngayon. Dapat tanggap na natin na okay naman pala mag-two-piece pag nasa beach ka. Yes, which is normally. Dapat nga ganon. Pero dahil doon, yung mga lumang kaugalian, hindi natin tinatanggap. Hanggang ngayon, napapako tayo, hindi tayo nakakausad. Yes, totoo. Diba? Like crab mentality. Crab mentality. Kasi forever very na yan. toxic Filipino culture. Forever yan. Kapag nakikita mo umangat yung isang Pilipino, lalo na dito. Yan. Hate na hate ko yan. Dito yan. Shout out sa mga Ingitera. Oo. Talamak dito yan kasi pag narinig mong, si ganito, meron siyang isang business na nagbo-booming. Sisiraan mo agad. Oh my God, yes. That's worse. Sa totoo lang, yung crab mentality parang napaka-old na yan old doings. Sana, di ba? Sana nakalimutan na natin. Sana tinapos na natin noon pa. Kasi para pare-parehas tayong makamove on sa buhay natin. Napakadaming yung mga natin traditional beliefs talagang grabe din ang impact sa ating mga Pilipino. Hanggang ngayon naman, di pa rin tumitigil sila nanay sa pagpapaalala na ganyan. Huwag kang matulog ng basa ang buhok. Yung mga ganyan, huwag kang magwalis sa gabi. Walang kinalaman. Kung may nabasag, huwag kang magwalis, hindi natibo kayo lahat. Alam mo, feeling ko, yung mga pamahiin na yan, yung feeling na takot ka na may gawin, kaya hindi ka nagsustrive na gawin yung isang bagay kasi may sasabihin agad si nanay na wag mong gawin yan kasi may consequence yan. Kaya nga. May ganun agad. So, ang mga Pilipino parang takot tayo sa responsibility. So, hayaan na lang natin na iba yung gumawa. Exactly. So, tayo, very willing tayong magpasakop under someone na may kakayahan maging leader. Yun. Kaya diba? Hindi natin nalalabas yung full potential natin. Yes. Tingnan mo na lang ang mga influencers sa atin. Diba? Bakit ang mga Pilipino, pag sinabi mong influencer ka, lahat sila nagsusulputan doon sa lugar na yun. Example is yung si Diwata. Bakit lahat ng mga Pilipino ngayon, puro diwata ang sinasabi nila kasi merong isang tao na leader na nag-introduce kay Diwata. Yes. So lahat naman nagsunuran kasi ganun gusto ng mga Pilipino sunod-sunod sila kung saan ang ng lahat dito rin tayo. So nakakalimutan na yung iba. Kaya nga. Bakit hindi ka gumawa ng sarili mong pangalan, 'di ba? Bakit hindi mo gawin yung ito gusto ko to So ito dito ako magfo-focus. Ayoko sa hindi ako magfo-focus sa ganyan. Hindi ko siya sisiraan. Hindi naman sa ida-down ko siya at pero may gusto akong gawin na iba So dito ako. Palagi tayo nandoon sa kung sino yung sikat, yung parang sino yung sikat ngayon. Or yun yung ginagawa ng mas madami. 'Di ba? Alam mo kasalanan natin yan kasi kakaboto natin sa mga artista. Mahilig kasi tayo sa mga artista Kaya din. Nga. Diba? Artista, tayo, adik. Mahilig tayo sa mga drama. True. Diba? Stress. Yan tayo, kaya tayo hindi nagiging malaya at nagiging mayaman at umuusad. Gusto natin yan yung mayroon tayong iniisip na stress, ganyan. May drama na pinapanood sa gabi kasi, gusto natin yung mga ganyang yung nararamdaman eksena, mahilig tayo sa mga ganyan. Mahilig din tayo sa mga romance. Ganyan. Mas lalo tayo na-inspire pa sa mga ganyan. Ay, sana kagaya din ako ni Catherine. Di ba mga ganon? Yun na nga, feeling ko rin, isa rin yan, yung
pag may nakita kang ginagawa ng iba, gusto mo rin gawin. Diba? Parang ganun yung sa atin. Kaya iyan po pinapaalala sana namin na tayo minsan mag-isip-isip din po tayo na ano ba yung mga nagpapa-atras sa buhay ko na sana ay ginagawa ko na ngayon na baka bagong panahon na. Sana limutin na po natin yung mga lumang habit natin na mga ganyan. Para pare-parehas na po tayo makausad. Wag na po tayong maging konserbatibo na wala namang kinapupuntahan. 'Di ba? Bilang Pilipino, alam ko naman po meron tayong mga responsibilidad para sa bayan natin. Hindi naman po kailangan siraan natin ang Pilipinas para lang mamulat tayo sa katotohanan na bago na ang panahon ngayon. Para sa akin naman, kung sa tingin natin na hindi malaya ang Pilipino dahil nga sa mga ganong dahilan, gumawa na tayo nung something. Kaya naman natin in our own way. Kaya natin gumawa ng sarili natin paraan. Or, we can inspire others to do as well na kung ano yung dapat natin gawin. Hindi yung magsiraan tayo, hindi yung kaya nga tayo na naging malaya sa mga Kastila kasi nagkaisa yung mga kabayanihan, yung bayanihan, yung mga bayani nung sinaunang panahon. Kaya tayo nagtagumpay laban sa kanila. Ibalik natin yun na tayo ay maging isa. Na para sa lahat, para sa isang goal. Pagkakaisa talaga. Yun. So, napakaganda na topic na to. Ang dami pa sana nito, kaya lang masyado nang mahaba pagka baka ma-bored na yung ating. Pero bago tayo magpaalam, partner, yes. Gusto nating i-congratulate and ibigyang pugay yung mga bayani natin. Yun na sinabi mo kanina. Mga bayani natin na lumaban noong unang panahon para makamit natin yung kalayaan natin sa mga dayuhan. Na hanggang ngayon, lalo ngayon sinabi mo ng mga OFWs, binibigyang pugay natin yung mga bayani na yan. Na everyday hindi madali yung pinagdadaanan nila. At saka yung mga bayani po kayong lahat. Yung mga government officials natin din na tapat. Yung mga tapat at talagang naglilingkod sa bayan. Hindi lang government official, pati yung mga staff ng mga government na talaga namang day and night, yung mga nagta-traffic dyan, lahat na. Yung mga ayos ang paghahanap buhay sa yung mga tapat, walang tinatapakan na tao. Tapat at loyal sa trabaho nila na talagang gustong magsilbi sa mga Pilipino. At bayani tayong lahat. At saka lahat na rin ng mga Pilipino na nagtatrabaho ng maayos, kung saan man, hindi man kayo OFW, hindi man kayo nagtatrabaho sa ibang bansa. Kung nagtatrabaho kayo sa Pilipinas pero nagtatrabaho kayo ng maayos, hindi kayo gumagawa ng masama or hindi kayo lumalabag sa batas. You are a hero as well kasi talagang tumutulong din sa ekonomiya ng Pilipinas. At gusto lumalaban. Tama yun, partner. Gusto ko din batiin lahat po ng Filipino community dito. Iba't iba kasing madami na kaming organizations dito . Gusto kong batiin lahat po ng mga patuloy na gumagawa dyan, gumagalaw sa mga organizations na mabuhay po kayong lahat. Napakahirap po na pagsabayin yung trabaho tapos may mga meetings pa kayo dyan yan. Kayo po ay talagang okay. At ito namang mga Pilipino na nandito ay talagang huwaran din sila kasi nakakatulong din sila. Information dissemination sa mga Pilipino na nandito. Salamat po dyan. Talagang handang tumulong yung mga yan. Once upon a time, ginawa na din natin. Pero napagod na po kami. Sorry. Ikaw lang yun Ako naglalaro lang ako ng volleyball. Tsaka sumali lang ako sa Miss Independence Day. Napagod na po ako kasi ang dami ko nakakaaway. Life-threatening na pala. Hindi, ko lang po. Iniwasan ko na po kasi para na rin sa sarili ko yun. Choice ko po yun. Pero madami sila dito. Kung may maitutulong, nandito pa rin naman yung willingness natin. Alam niyo na po yun kung sino kayo. Basta kung kayo po ay tumutulong kayo sa po mga kababayan natin. Well done po. Lahat ng mga gumagawa ng mga proyekto para sa mga Pilipino na nandito, yung mga
meron silang mga program, mga ginagawang mga palaro. Yes, lahat oo. yan. Lahat yung malalaking tulong para sa mga OFWs. Para malibang po Oo. sila at hindi sila malungkot. Congratulations po sa inyo. Yes. So, dito na po namin tinatapos. Tangkilikin po natin ang sariling atin. Yes. At magsipunta po tayo doon sa magaganap na mga events para sa Independence Day. Yes. Correct? Oo, shoutout din sa mga organizations din na nag-organize ng Suportahan. Independence Day. Meron tayong dalawang Independence Day celebration dito sa Mata. Yeah. Suportahan po natin. Wag na po nating hanapan ng mga Kasiraan. issue. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakikinig sa amin. Naway na aliw kayo. May natutunan na konti. Yes. At nakapag-isip-isip konti. Lagi po nating tatandaan na ang lahat ay nadadaan sa maayos na usapan!